Ayan, hello, kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa aking panibagong video. So, day 11 na tayo, March 11. Anong araw yon? Monday. Yan. Ngayon naman, ang isi-share ko sa inyo ay about sa board exam ko, yung naging journey ko for being LPT, Licensed Professional Teacher. So, paano ba? Graduate kami last 2020, putok na putok yung pandemic. So, kami yung first batch na naka-experience ng virtual graduation. So, hindi kami nakakit sa stage that time, gawa nga ng pandemic. Malungkot man isipin, pero at least, nairaos yung college life. And then, after graduation, may inoffer ang school namin, Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas, ng review center. Review center nun ay St. Louis Review Center. Then via online din, pero meron naman kaming mga, via Zoom, parang nagkaklase ka lang din, kaso nga lang virtual yon. Then meron din kami mga hands out, yung mga reviewer, then meron din kami mga biniling books. So after nun, hindi natuloy yung board exam. Hindi natuloy yung board exam kasi nga mahigpit yung protocol ng DOH. So cancel yung exam. Kahit nag-review na kami, nag-final coaching na. And then, after ilang months, panibago na ulit. Panibago na ulit na review, ganun ulit, online, ganto, ganyan. Parang hindi na ulit natuloy. So, nung time na yon, parang nag-file na kami ng application sa PRC, kumbaga nagbayad na kami, mag-exam na lang, ganyan. So yung parang last review namin, merong virtual and merong face-to-face. Kumbaga nag-conduct na kami ng final coaching sa Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Yun yung parang may oras na, parang nagtitake na talaga ng board exam, parang pinapractice nyo kung paano nyo sasagutan yung answer sheets. So yun, puro na lang ako. Yan, nag-decide ako na mag-board sa Lucena. Sa Lucena kasi kami mag-exam that time. And then nung nagbo-board ako doon, parang almost 1 month to 1.5 months yung pag-stay ko sa Lucena para makapag-focus sa review. Pero hindi talaga mapipilitan na hindi ka babalik ng Batangas kasi nga meron ka pa rin iniwang trabaho, meron kang mga ibang gawain. So yun, nung time na yon, kasabay ng pagre-review ko ang pagkakasakit ng aking father. So kaya parang ang hirap balansihin na inaalagaan mo yung father mo, then nag-focus ka sa review mo, then meron ka pang work. So nung time na yon, parang pumunta ako ng Tingloy, April noon, para mag-pray over sa Banal na Cruz and para umattend ng World Single Congress via online. Then yung nangyari doon, okay naman, parang flow lang din talaga ng face-to-face na WSC, kaso nga lang ang pinagkaiba ay naka-virtual. Yan, parang ang tanda ko, wala atang registration noon, parang free. Tapos, nung nasa Banal na Cruz na ako, parang kasama ko yung best friend ko, nag-Station of the Cross kami. Then, okay, yun. Bale, dalawa yung naging purpose ko, kaya pumunta ako ng Banal na Cruz. Una ay yung fast recovery ng father ko na dialysis patient, and yung padalawa ay yung pagpasa ko sa board exam ng 1 take lang, yung for licensure examination for teacher. And then, nung nasa Tingloy ako, nawala nga yung father ko, namatay na siya dahil nga dun sa sakit niya. Then, balik ako ng Batangas, after ng libing, kumbaga nag-focus pa ako lalo sa pagre-review ko sa board exam, kasi nga yun yung pinanghahawakan ko na kailangan maipasa ko yung first take ko. Then yun, sinamahan ng dasal, sinamahan ng matinding pag-aaral, sinamahan ng tiwala sa sarili, support from your different friends, at saka yung suporta ng family, kaya nairaos ko po yung board exam. And I'm very thankful kasi nga naipasa natin yung board exam na naganap noong September 2022. Yan, kung hindi ako nagkakamali. Then December 2022, nag-release na yung mga result. Ganun po katagal yung release ng result ng mga teacher compare po sa mga engineer na ilang weeks lang yung iintayin. And then February 25, 2023, doon po nag-o-taking na po kami. Binigyan na kami ng pin ng PRC, yung libro ng mga pangalan ng mga nakapasa. Then after a month, natanggap ko po yung aking license as professional teacher, and I'm very thankful po talaga. Maraming salamat sa mga taong tumulong
sa mga taong sumuporta at sa mga kaibigan na sumama dun sa journey namin upang maipasa yung board exam. So yun, continuation ng ating video. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung teaching industry na yun na nagawa ko. Una, nagturo ako sa mga estudyante sa tutorial center. So yun, nagamit naman yung mga learning sa college. Kasi nga parang we have different strategies na ginagawa para matuto talaga yung mga estudyante namin. Yun, sa tutorial na pinagtrabahuhan ko as working student sa Heaven's Gift Tutorial Center, I really learned a lot sa mga estudyante ko. Parang give and take talaga yung nangyari. Kasi parang merong mga special needs na kailangan yung mga bata. At the same time, binibigyan din namin sila ng special attention talaga upang mas matuto sila, upang mas marami silang malaman pagdating dun sa kanilang academics. Yung feeling na once is not enough. So, yung padalawang turo, dun pa nila mas malalaman talaga. Kumbaga parang kailangan talaga ng mahabang pasensya at pagtsatsaga sa pagtuturo. Pero ganun pa man, kapag talaga minahal mo yung trabaho mo at alam mo yung goals mo and yung gusto mo talagang mangyari ay matuto at matulungan yung mga estudyante, never kang mapapagod. Yun. Ano pa? Nagturo din ako sa Lubo, Batangas. Housekeeping naman yun. Nung nagtuturo ako doon, parang different personality na mga estudyante yung na-handle ko. Kasi merong 14 years old yung pinakabata, then 62 years old yung pinakamatanda. So yun, masaya sa feeling kasi parang anong nangyari, parang family lang kami dun sa classroom. Yun, nakakapunta kami sa bahay ng mga estudyante namin, nag-gatherings, yan. And then, ang next kong pagtuturo ay sa may San Pascual. Sa San Pascual, yung mga professional teacher, yung mga naging estudyante ko, kaya gawa kasi yun ng K-12, kakapasok lang ng K-12. Doon, give and take lang din kami kung ano yung mga nalalaman ng teacher, kumbaga ina-adapt ko, then kung ano yung mga natutunan ko dun sa school na pinanggalingan ko, yun lang din naman yung sinasabi ko sa nila. And the last is yung sa Taysan. Sa Taysan, project yun ni Mayor na housekeeping naman yung tinuro ko doon. Parang ang goal nila ay makapag-abroad yung mga nag-take ng program na iyon. Housekeeping NC2, yun. National Certificate 2, accredited ng TESDA. So, ano pa ba? Yun, sa ngayon, meron akong apply sa mga private school. Hopefully, matawagan. Kasi nakapag-exam na, na-interview na ako, and naipasa ko na rin yung demo. So, ang sabi nila, for contract signing, and hopefully matawagan na by July or August, ang apply ko po sa STD Batangas and Westmead. Sa Westmead, Alangilan Campus. And I'm also planning to apply sa AMA. Yan, sa AMA sa Bulbok, Batangas. Siyempre, kung ano na lang yung mauna, di yun yung i-grab natin. But still, I'm still hoping and praying for my application as Teacher 1 sa DepEd, Batangas City. And hopefully, makapag-apply din ako sa Batangas Province this coming May or June. Yun yung start ata ng ranking nila. So, yun. Okay na siguro yun. Ano pa ba? Okay na yun. Bye!